Aming Panginoong Diyos, nakikita po namin kung hindi po ang inyong pangunguna ay wala kami. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Narito po ang ating kapatid. Magandang umaga po mga kapatid at mga minamahal. Ngayon pong Marso 21 petsa 98. Ito na ang ika-41 Sabado sa ating pag-aaral sa Biblia. Nakasulat po sa Apokalipsis 2:9 na ang matandang ahas. Ang dragon na tinatawag na Satanas at Diablo. Itinapon dito sa mundo at nilinlang ang buong sanlibutan. Noon pong Sabado ipinakita sa atin ng Diyos kung paano nalinlang ng Diablo ang sanlibutan ang maraming tao. Nunang talakayin po natin ang talambuhay ni Michael Manser na isang drug addict at nung siya nga ay pumunta sa isang sekta na nagtuturo ng eternal security. Siya po'y nagbago ang kanyang buhay. Sino ang magsasabing hindi iyon ang katotohanan? Na dahil nagbago ang buhay ng isang tao. Ngunit sa ating pagtalakay, sa pamamagitan po ng kapahayagan ng Diyos nakita natin na nalinlang din si Manser. Nagbago ang kanyang buhay pero hindi pa yon. Katulad lang ng mga eskribas at pariseos na naging mabuti ang kanilang panglabas, ano? Kaya ito po ang sinasabi ng Diyos dito sa Isaiah 55:8-9 na sabi ng Panginoon ang aking pag-isip ay hindi katulad ng inyong pag-isip. Ang aking pamamaraan hindi katulad ng inyong pamamaraan. Na kung paano ang taas ng langit sa lupa ganyan din ang taas ng aking pag-isip sa inyong pag-isip ang sabi po ng ating Panginoong Diyos. Ano alam po na alam ng marami pong nakakaalam niyan na nagbabasa ng Biblia. Sino kaya ang hindi naniniwala dyan? Siguro sabihin ng mga tao totoo, yon mataas ang pag-isip ng Diyos ang pamamaraan ng Diyos hindi. Pamamaraan ng tao. Ngunit patotohanan po ng Diyos na sinungaling ang tao dahil po sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo kayo'y sa inyong amang Diablo sa John 8:44 po, yon na ama ng kasinungalingan. Lalantad ang mga tao na sila nga pala'y nagsisinungaling sa pamamagitan po nitong halimbawang ibinigay ng Diyos sa atin ang dalawang Bible characters. Ito po'y hiling ng mga kapatid, ilang kapatid ano? Brother, ang sa pamamagitan ng dalawang Maria si Virgin Mary at saka si Maria Magdalena. Dito po lalabas na nagsisinungaling pala ang tao, na hindi naniniwala na ang kaisipan ng Diyos. Mataas kaysa kaisipan ng tao ang pamamaraan ng Diyos, hindi yung pamamaraan ng tao. Sa pamamagitan po nitong dalawang characters malalantad ang kasinungalingan ng mga tao. Alam po nating lahat na pinili ng Diyos si Birhen Maria dahil sa kanyang kababaan. Makikita po ito sa Lucas 1:28. Narito po ang Lucas 1:28, at pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi magalak ka ikaw. Na totoong pinakamamahal ang Panginoon ay sumasayo. Pinili po ng Diyos si Birhen Maria at sinugo nga ang isang anghel para sabihin yon, no? Na, blessed are you among women. Nakakahigit ka sa lahat ng mga babae. Yon pong mayroong doktrina ang pinakamalaking sekta. May doktrina ang pinakamalaking sekta na si Birhen Maria ay walang kasalanan. Walang bahid ng kasalanan. Pero dito po pumasok mismo sa bibig ni Birhen Maria. Lumabas sa bibig ni Maria mismo na siya ay may kasalanan at kung siya'y may kasalanan, nangangailangan ng tagapagligtas.
Dito po sa Lucas 1:47 narito po ang Lucas 1:47, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Doon po kinikilala ni Birhen Maria na mayroon siyang tagapagligtas. Kaya kung wala pong kasalanan hindi na nga kailangan tagapagligtas. Kaya doon nasira at maliban dyan pwede kayang magsinungaling ang Diyos, pwede kayang hindi. Magkatotoong sinabi ng Diyos dito sa Romans 3:10-12. Narito po ang Roma 3:10-12, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala. Wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat ay nagsilihis. Magkakasamang nawalan ng saysay. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Yun pong sinasabi ng Diyos, no? Na wala palang mabuti, walang matuwid kahit isa. Sa mga walang exception tinanggap ni Birhen Mary yon nang sabihing ang ating tagapagligtas, no? Bakit po pinili ng Diyos si Birhen Maria para lalabas sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Hesukristo? Dahil nakita niya ang kanyang kababaan, kaya leksyon ng kababaan, kapag nagpakababa. Pipiliin ng Diyos. Nakita po ng Diyos ang kababaan ni Maria, kaya pinili siya ng Diyos. Ngunit mayroon pong sinabi si Virgin Mary dito. Ewan ko kung napansin ng maraming tao ito. Sa Lucas 1:48. Narito po ang Lucas 1:48, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng mag-aalin-alilin lahi. Ano nang masasabi niyo dyan, kapatid? Lumabas sa bibig ni Birhen Maria dyan. Anong nakita natin doon? Kababaan, Brad, ang nakita ko, ang sabi nga niya, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Yon ang tuloy mo. Narito po ang Lucas 1:48, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Sapagkat, narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahali-haliling lahi. Noong pong una, anghel ang nagsalita, hindi ba? Anghel ang nagsalita na ipinahayag kay Maria ang magandang balita. Dito sa 2 talata lumabas na dito sa bibig ni Maria ang ibang bagay, pero basahin natin sa English, brother. Luke 1:48. Ito po sa English King James Version, for he had regarded the lowest state of his handmaid, for behold, from henceforth all generations shall call me blessed. Kanino po lumabas sa bibig yung all generations shall call me blessed? Kay Maria. Anong napansin natin doon? Parang may pumasok sa puso't damdamin na siya'y pupurihin siya ng mga tao at tatawagin siya'y mapalad sa lahat ng henerasyon, ang sabi. Kaya, batayan po yan na, tingnan natin mamaya kung ano ang nangyari kay Virgin Mary dito at nagkatotoo po yung sinabi niya, nakita niyo itong sinabi niya. For almost 2,000 years, 2 millennium po yon. No less than 700 million people are now calling Blessed Virgin Mary the blessed of all women. Galing sa bibig ni Birhen Maria yan. At lumalabas sa bibig ng mga 700 million people ngayon, blessed nga si Maria. At itinataas. Kaya, ito po'y dalawa ang leksyon nito, ano? Leksyon ng Diyos sa atin, ihahambing natin ang dalawang Maria. Kung ihahambing natin si Virgin Mary kay Maria Magdalena, mukhang wala yatang. Sa tingin po ng tao, there is no comparison ang sinasabi. Dahil si Maria ay napakalapit sa Diyos. Yun nga, lumabas sa kanyang tiyan si Hesukristo, kaya pinupuri ng 700 million people.
They're venerating her and even worshipping her, only they cannot admit. Itong si Maria Magdalena naman itinaboy ang 7 demonyo sa kanya, kaya napakasama naman, ano? Kaya makikita po natin dito ang pruweba na ibibigay ng Diyos na ang mga tao pala'y sinungaling. Gayon mang tinatanggap, sinasabi, tama ang kaisipan ng Diyos mas mataas kaysa sa ating kaisipan. Ang kaparaanan ng Diyos hindi yung kaparaanan ng tao. Masisira po ang sinasabi ng tao diyan sa pamamagitan ng pruwebang ibibigay ng Diyos sa mga tao. Napakahalaga po ang physical relationship. Physical relationship, halimbawa. Basahin po natin ito sa Lucas 11:27 hanggang 28. Kung anong nakita ng isang babae. Narito po ang Lucas 11:27 hanggang 28. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito. Ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya. Mapalad ang tiyan sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Datapwat sinabi niya, bagkus na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Yon pala ang first portion lang ano. Pwede bang ulitin natin? Yung 27 ano? Ito po ang Lucas 11:27, at nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito. Ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya mapalad ang tiyan sa iyo'y nagdala. Ayan po, okay na ano? Nakita po ng isang babae, nakikita ng babaeng ito si Virgin Mary na napakapalad dahil ang sabi niya mapalad ang babaeng ang tiyan mo, ang tiyan niyang nagdala at nagpasuso sa'yo. Parang ganyan lang, ano? Kung ipagpatuloy na. Nakita po ng babaeng ito ang physical relationship ay napakahalaga kaya parang nainggit eh. Parang nainggit po itong babae. Pero mayroon pong sinabi ang ating Panginoong Hesukristo rito sa 28 yung 28. Dito po sa Lucas 11:28, datapwat sinasabi niya. Bagkus na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos, at ito'y ginaganap. Pinabulaan po ng ating Panginoong Hesukristo yung impresyon ng babae, yung perception ng babae. Ano nang idiniin ng ating Panginoong Hesukristo? Spiritual relationship. Tao, physical relationship. Kaya makikita po natin dito paano ang pagkakita ng mga tao kay Virgin Mary. They call her mediatrix of all graces. Hindi ba kapatid, tinatawag na the mediatrix of all graces? Ang ibig pong sabihin niyan, siya ang tagapamagitan. Si Virgin Mary siyang tagapamagitan sa mga tao at sa ating Panginoong Hesukristo na sinasabing dahil siya'y kanyang ina. Madaling humingi kay Hesukristo dahil hindi pwedeng hiyain ang kanyang ina. Yon pong sinasabi ng mga tao. Saan galing yon kapatid? Galing yon sa kaisipan ng tao. Yan galing yon sa damdamin ng tao kaya makikita po natin yung Isaiah 55:8-9. Idiniin niya yang, for your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways. Mawawala ang mga tao dito. Yon pong sinasabi ng yung nakikita ng babae rito sa Lucas 11:28. 27:28 at saka yung sinasabi ng mga tao nagkakatugma. Pero, ano nang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Nangangailangan ba ng mediatrix? Nangangailangan ba ng tagapamagitan? Dito po sa Mateo 11:28 sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Hali kayo sa akin lahat kayong napapagal pumunta kayo sa akin. Kailangan po bang tagapamagitan? Wala. Diretso ang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon diretso sa Kanya.
Ang gusto ng mga tao may namamagitan. Alin pong mabuti, may namamagitan o walang namamagitan? Walang namamagitan. 700 million people lalo na't dito. Huwag po nating kalimutan itong pinakamatandang sekta at ayon sa Revelation 17:5, ito ang ina ng mga patutot dahil makikita pala ang dugo sa mga anak. Kaya yung mga maling katuruan, makikita sa mga anak. Lumabas po rito na mali pala ang tao. Pinupruba ng Diyos na mali ang tao. Kaya nagsalita ang Diyos dito sa Isaiah 8:20. Nandito po ang Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patuto kung hindi sila magsalita na ayon sa salitang ito tunay na walang umaga sa kanila. Yun po bang sinasabi ng mga tao, ayon ba yun sa nakasulat o hindi ayon sa nakasulat? Hindi ayon sa nakasulat, salvo nga, laban. Kaya walang umaga sa kanila. Wala ang liwanag sa kanal mga kapatid, maniniwala ba ang tao rito? Kung maniniwala po, naniwala na. For almost 2,000 years pero hindi. Napakatigas ng tao, ano? Napakatigas ng puso ng mga tao. Mayroon pong nakakita dyan, sa maling doktrinang yan, pero hindi naman nakikita yung mali. Kagaya po nung last Saturday tinalakay natin. Kaya kung hindi po gagabay ang Diyos sa atin, malilin lang tayo talaga. Dahil sa hindi natin nalalaman, pumapasok ang damdamin at pilosopiya ng tao. Kaya nagbigay pong babala ang Diyos dito na sa bagong tipan ngayon sa Colosas 2:8. Narito po ang Colosas 2:8, kayo'y magsipag-ingat baka sa inyong may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-saling sabi ng tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Yun pong ginagawa ng mga tao, tingnan natin, kung yun ay batay sa nakasulat o ayon lamang sa salit-saling sabi ng mga tao. Maliwanag ano? Napakaliwanag. Bakit kaya hindi nabubuksan ang mga mata? Kung talaga pong bulag ang tao ano? Kung talagang patay pala. Dahil sa Proverbs 21:16 yun ano kapatid? Ang taong wala sa tamang pagkaunawa siya'y nasa lupon ng mga patay. Kaya ang isang patay, hindi nga talaga pwedeng makakita kapatid. Hindi pwede. Kailangang mabuhay muna. He must be born again, dito po ang born again. Napakadaling sabihin ang born again. Pero totoo kaya? Yung born again yun ang nabuhay spiritually. Ano pong pagkakita natin sa ating Panginoong Hesukristo, approachable or unapproachable? Mahirap bang lumapit sa Kanya o madaling lumapit sa Kanya? Madali no? Bakit gusto ng mga taong may namamagitan pa? Hindi naniniwala sa sinasabi ano? Yun po hindi na paniniwala yon. Pero kung sasabihin naniniwala ka ba kay Kristo? Siyempre. Kaya, nagsisinungaling po ang tao. Nagsisinungaling ang tao. Ang physical relationship binaliwala ng ating Panginoong Hesukristo. Saan natin makikita iyon kapatid? Isa sa istansya, na ang ating Panginoong Hesukristo siya'y nagsasalita sa isang bahay at nandoon sa ilabas si Virgin Mary kasama ang kanyang mga anak kay Jose. Basahin natin sister yung Marcos 3:30-1 hanggang 30-5. Nandito po ang Marcos 3:31 hanggang 35. At dumating na ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. At palibhasa'y nakatayo sila sa ilabas ay nagpasugo sila sa kanya na siya'y tinatawag. At nakakaupo ang karamihan sa nakapalibot niya at sinabi nila sa kanya na, rito na nga sa ilabas ang iyong ina at ang inyong mga kapatid ay hinahanap ka. Ipagpatuloy natin mamaya ha. Bakit po si Virgin Mary wala sa loob ng bahay at nandoon ang ating Panginoong Hesukristo?
Nangangaral. Nandoon si Maria Magdalena, si Juan, si Pedro, Santiago. Mga alagad nandun sa bahay. Bakit si Virgin Mary wala sa bahay? Bakit nasa ilabas? Anong nakita natin, kapatid? Nanalig siya na dahil anak niya na lumabas sa kanya si Jesus Hesukristo. Para bang okay na, malapit na siya? Hindi na kailangang makinig pa. Hindi ba, kapatid? Sobra kumpiyansa. Nanalig si Virgin Mary dahil sa kanyang physical relationship kay Jesus Christ. Parang hindi na kailangang katulad ng iba. Hindi ba, kapatid? Hindi ba, kapatid? Kaya wala. Anong sabi ng ating Panginoon? Ipagpatuloy natin, kapatid. Dito po sa Marcos 3:33 at sinagot niya sila at sinabi, "Sino ang aking ina at ang aking mga kapatid?" At pagkalingat niya sa nakakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, "Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y aking kapatid na lalaki at ang aking kapatid na babae at ina." Doon po napakaliwanag, ano? Ano ng salita ng ating Panginoong Hesukristo diyan? Literal, physical o spiritual? Spiritual. Kaya hindi pwedeng literal physical. Dahil ang kanyang physically, literally lumabas sa tiyan ni Maria ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng mga tao ang ina ni Hesukristo ay si Maria. Anak ni Maria si Hesukristo, labas po sa bibig ng mga tao, yan ano? Anak ni Maria si Hesukristo. Physically. Yon ang nakita ng mga tao. Ano nang sabi ni Hesukristo? Ina ba, na anak ba siya ni Maria? Sinong ina ni Hesukristo ayon sa kanya? Yung nakinig at gumawa sa kalooban ng Ama. Siya ang kanyang ina. Kaya dito po napakaliwanag, spiritual nga pala ang salita ng ating Panginoon. Nagsasalita ng spiritual language ang ating Panginoon Hesukristo. He was speaking tongues, yun ang speaking in tongues, hindi ba, kapatid? Hindi maunawaan ng mga tao yan, pero ang kanyang mga alagad na unawaan na dahil pinapaliwanag, ano? Kaya, ito po, punta tayo rito. Maliban po dyan, ididiin natin ito. Gayunman sa tingin ng mga tao si Jesus ay anak ni Maria. Pero ewan ko po kung napansin ng mga tao ito. Tinawag ba ni Hesukristo ina si Maria? Wala po kaming makitang tinawag ni Hesukristo ina ko si Maria. Ina, wala. Kung di tinatawag niyang babae. Dito po sa John 2:4, ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga alagad kasama si Virgin Mary, sila po'y naimbita sa isang kasalan, itong nangyari. Ito po ang Juan 2:2-4, at inanyayahan din naman ni Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ang alak, ina ni Jesus ang nagsabi sa kanya, wala silang alak at sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, anong pakialam ko sayo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating." Okay, ano pong nakita natin doon sa gawa ni Maria, yung asal ni Maria? Nanalig na naman si Virgin Mary sa physical relationship. Kaya, parang inutos ang ating Panginoong Hesukristo, hindi ba, mga kapatid? Anong sabi ng ating Panginoon? "Babae, what did I to do with thee? Anong pakialam ko sayo?" Sinaway pa, ano? Pero dalawa po yun, ano? Dalawa. Napakaraming mensahe ang sinasabi ng Panginoon, no? Isa po rito, nanalig na naman si Maria sa kanyang physical relationship with Jesus Christ. Gayon, ang ating Panginoong Hesukristo hindi po dinidiin yung physical relationship kundi ang spiritual relationship. Ikalawa, napansin natin na hindi tinawag na ina si Maria, kundi babae ang sabi. Bakit kaya?
Bakit kaya hindi tinawag na ina ko? Bakit hindi sinabi yun? Bakit sinabing babae? At sa ikalawang istensya po, nang ang ating Panginoong Hesukristo ay nakapako na sa krus, yan na naman. Sa John 19:26, narito po ang 1:19-26, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Babae, bakit hindi sinabing, "Ina ko, itong iyong anak," kung di babae? Sa kapahayag po ng Diyos, ipapakita ng Diyos na hindi po anak ni Maria si Hesukristo. Lalong-lalo na yung sinasabing si Maria ina ng Diyos. Paano natin masabi, o kung sinong nagsasabing si Jesus hindi anak ni Maria? Ito po, napakabigat nito, ano? Napakabigat ng salita ito. Bakit? Ano bang nakikita natin? Kapahayagan po ito ng Diyos. Hindi po kuro-kuro ito ano. Hindi po opinyon ito. Sa isang istasyon, tinalakay po natin kung ano ang pisikal na kasalanan ni Eva. Lumabas po doon na ang ahas, walang iba kundi ang dyablo. Siya pala po ay nagkatawang tao. Saan natin makikita na ang dyablo, ang ahas ay nagkatawang tao? Makikita po yun sa Ezekiel 28:13. At saka sa Ezekiel 28:2. Baka magkulangan tayo ng oras kapatid. Baka isummarize ko na lang, ano? Sinasabi po ng Diyos doon kay Satana, "Ikaw, ang sabi ng ating Panginoong Diyos kay Satana, nandoon ka sa Garden ng Eden." Doon po sa Ezekiel 28:13 yun ano? Ikaw na ginagawa mong Diyos ang iyong sarili, nandoon ka sa Hardin ng Eden, ang sabi. Sa Ezekiel 28:2, gayunmang hindi ka Diyos kung di ikaw ay tao, ang sabi. Nandyan ba yun brother? Nandyan ba yan dyan? Malapit 28:2, o sige. Ano po sinasabi sa Ezekiel 28:2? Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord God, because thine heart is lifted up. And thou hast said, I am a God. I sit in the seat of God in the midst of the seas, yet thou art a man. Ayan po, and yet thou art a man. Gayon, ika'y tao, ang sabi. Sa 13 brother, 13:28-13. Thou hast seen and thou hast been in Eden, the garden of God. Kayo po, sino yung nasa Garden of Eden? Ang dyablo. Dyablo, anong sabi ng Diyos? Ginagawa mong Diyos ang iyong sarili, gayong ika'y tao. Lumalabas pala doon nagkatawang tao ang dyablo. Kaya ito po mahabang istorya ito no? Anak po ng dyablo si Cain. Anak ng dyablo si Cain. Anak ni Adan si Seth. Si Abel hindi nagkaroon. Kaya nagkaanak po si Cain, kaya nandoon ang lahat ng anak ni Cain, nandoon ang dugo ni Cain. Ang lahat ng anak ni Seth o mga anak ni Adan, nandoon ang dugo ni Adan. Walang dugo ni Cain. Walang dugo ng dyablo. Pero ang mga anak mga lahi ni Cain, nandoon ang dugo ng dyablo. Kaya makikita po sa Genesis, sa ngayon nakalimutan ko. 9:22 yun brother. Nakalimutan ko ito. Genesis chapter 6 yata yan Nakalimutan ko no. Nang sabihin ang mga anak ng Diyos, tinawag pong mga anak ng Diyos yung lahi ni Adan. Ang mga lahi ni Cain tinawag na anak ng tao anak, kulang po tayo ng oras, summarize lang natin to. Sinasabi po doon sa Genesis chapter 6:4, said brother. Narito po ang Genesis 6:4, at ang mga higante ay nasa lupa ng araw na yon. At pagkatapos din naman na makisiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng babae ng tao, ayan po. Ang mga anak ng Diyos sumiping sa mga anak ng tao. Dahil nakitang magaganda ang anak ng tao. Yon pala ng mga anak ni Cain, kapatid, magaganda yon.
Dahil angel of light nga si Satanas, hindi ba? Kaya simpatiko si Satanas sa kanyang katawang tao. Kaya yung lahi ni Cain magaganda yung babae. Kumbaga yung mga mestiza natin ngayon, no? Kaya nang makita po ng mga anak ni Adan, sons of God, lahi ba ni Adan o lahi ni Cain? Tanong yan. Sa pamamagitan po ng ginawa ng mga tao ng mga Bible characters, makikita natin kung kanino lahi ni Mrs. Noah. Alam po natin ang istorya dito sa Genesis 9:22-23 hanggang 25 ng. Siguro brother summarize natin, baka magkulang tayo ng oras. Hindi po ba pagkatapos ng baha? Sino, nakitang hubad si Noah? Nang magising si Noah, ang isinumpa niya ay yung anak ni Ham. Ang pangalan niya Kanaan. Kapatid, ulitin po natin yan. Ang nagkasala na anak ni Noah ay si Ham. Si Ham nakita ang kahubaran ni Noah. Nang malaman po ni Noah na nakita nga ang kanyang kahubaran ng kanyang anak na si Ham, ang isinumpa ni Noah ay yung anak ni Ham. Ang kanyang pangalan ay Kanaan. Ang nakita po ng mga tao diyan, nakitang hubad si Noah, ganyan lang. Pero makikita po sa Leviticus 18:8. Pwede bang basahin natin, brother? Importante po ito. Ano kaya ang pagkakita sa kahubaran ng Ama? Leviticus 18:8. Kung sino nang mauuna sa inyo, kapatid? Makikita po natin, sige sister. Nandito po ang Leviticus 18:8, ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ililitaw, yaon na'y kahubaran ng iyong ama. Hanapin niyo yung Leviticus 20:11, ano? Ang sabi po rito, huwag mong titingnan ang kahubaran ng iyong ama, dahil yon ang kahubaran ng iyong ina o ang asawa ng iyong ama, okay po. Ang pagkakita pala sa kahubaran ng ama, father, yon ang pagkakita sa kahubaran ng ina. Leviticus 20:11 po. Nandito po ang Leviticus 20:11, at ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama ay kahubaran ng kanyang ama ang kanyang ililitaw. Hindi po ba maliwanag yon? Ang pagkakita sa kahubaran ng kanyang ama, yon pala ang pagsiping sa kanyang ina. Yon, kapatid. Kaya pala ang kasalanan ni Ham sa pagkakita sa kahubaran ni Noah, actually. Pagsiping sa kanyang ina, kaya siya'y nagkaanak. Ang pangalan ng kanyang anak ay Kanaan, kaya ang isinumpa ni Noah ay si Kanaan, ang anak ni Ham. Dahil pala si Kanaan, yon ay bunga ng pagsiping ng anak mismo ni Noah sa asawa ni Noah. Sino ngayon ang asawa ni Noah? Maliwanag, lahi po ni Cain si Mrs. Noah, lahi ni Cain. Yon ang ebidensya. Kaya masamang babae. Kaya lumabas sa kanyang anak, lumabas sa kanyang akto, sa kanyang gawa. Kaya, ang anak, tatlo ang anak ni Noah at Mrs. Noah, si Shem, Ham, and Japheth, ayon po sa Genesis 10:1 at ayon sa gawa ng mga apostles. Sa tatlong anak ng lalaking ito lumabas ang buong lahi ng sangkatauhan. Kaya lahat po ng sangkatauhan ay lahi ni Cain. Kung may dugo si Cain, kaya doon pumasok iyong John 8:44. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, "You are the sons of your father, the devil." Kaya bakit po binuksan natin ito? Napakahalaga sa ating pagtalakay kay Virgin Mary at kay Hesukristo. Sinabi natin kanina si Hesukristo hindi po anak ni Maria. Kaya pala si Jesus ay tinatawag lamang na babae. Bakit? Ito ebidensya sa pag-aasawa ni Noah at ni Mrs. Noah. Lumabas ang kanilang anak may polluted na ng dugo. Mayroon ng halo ang dugo ng kanilang mga anak, ano? Si Noah anak ni Adan, iyan ay walang halo ang kanyang dugo. Punta po tayo kay Maria ngayon. Lahat ng tao may halo ng dugo na ni Cain. Kaya si Maria may dugo ni Cain. Lahat tayo. Huwag nating ipagkaila yon, lahat tayo, ano?
Ang banal na espiritu, ang binhi ng banal na espiritu tumutumba sa binhi ni Noah. Hindi ba kapatid? Kaya, kung ang binhi ni Noah nagkaanak kay Mrs. Noah na may bahid na dugo ni Cain, nandoon na ang masamang dugo sa kanilang anak. Bakit itong si Hesukristo walang bahid ang kanyang dugo? Naisinilang na malinis kung siya ay anak ni Maria. Nakita ba natin ang comparison mga kapatid? Ano ang lumabas dito? Hindi po ginamit ng Diyos ang itlog ni Maria. Kung ginamit ng Diyos ang itlog ni Maria at iyong sperm ng banal na espiritu ang naging fetus. Halo ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po ginamit ng Diyos ang itlog ni Maria. Kung di baga ang Diyos ipinalagay ang fetus sa sinapupunan ni Maria para lumabas. Lalabas sa isang tao ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagiging tao. Imposible ba yan sa Diyos? Hindi po impossible. Iyan ang katotohanan. Ngayon ordinaryo na yon na mayroon ngang kaso na ang anak na babae. Ang matanda hindi pwedeng magdala ng tao pero nag-itlog, ano? Iyong itlog ng babae kinuha at saka yung sperm ng kanyang asawa, edi, nabuo iyong fetus ano po? Iyon ang tinatawag na in vitro pregnancy. Inilagay ngayon sa tiyan ng lola, kaya ang lola ngayon ang nabuntis, isinilang ang kanyang apo. Surrogate mother kung ganoon si Virgin Mary. Is only surrogate mother ni Hesukristo. That's realize si Hesukristo never called her mother but woman. Kaya maliwanag po doon na wala na yung inisip ng tao, doon lang wala na. And what's that physical relationship na binabaliwala ng ating Panginoong Hesukristo? Wala na po. Kaya, iyon ang mga mali ng tao kung inihahambing po natin ngayon. Virgin Mary at saka si Maria Magdalena. Tingin ng mga tao napakalinis ni Maria. Napakalapit ni Maria kay Hesukristo. Si Maria Magdalena ay napakarumi. Dahil itinaboy ang 7 demonyo sa kanya sa Lucas 8:1 hanggang 2, brother. Narito po ang Lucas 8:1 hanggang 2, at nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya ay naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na ipinangangaral at dinadala ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling sa masamang espiritu at sa mga sakit si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Sa makatuwid po, kung ihahambing po natin si Maria Magdalena, na naitaboy sa kanya ang 7 demonyo at kay Virgin Mary, napakalayo ano kapatid. Blessed si Virgin Mary, pero iyon po ang tinalakay natin kanina. Si Maria Magdalena, nang nangaangral si Hesukristo, nandoon po sa loob ng bahay. Si Virgin Mary wala. Nasa labas ano? Makikita na po natin dyan iyong pagkaiba ng dalawa ano? Nang mamatay na po ang ating Panginoong Hesukristo. Nang patay na po ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ang concern sa pagkamatay ng ating Panginoon na sumunod hanggang sa pansyon? Si Maria Magdalena. Saan natin makikita yon? Sa Matthew 28:1 brother. Narito po ang Mateo 28:1, nang magtatapos na ang araw ng Sabat. Nang magbubukang liwayway ng unang araw ng isang linggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Sino sa dalawa ang concern? Si Maria Magdalena ano po? Kanino ibinigay ang magandang balita sa pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoong Hesukristo? Matthew 28:5-7. Narito po ang Mateo 28:5 hanggang 7, at sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mangatakot sapagkat nalalaman ko na ang iyong hinahanap. Si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala na rito sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo.
Tingnan ninyo ang dakong pinalalagyan ng Panginoon at magsyahon kayong madali at sa kanyang mga alagad ay sabihin niyo siya'y nagbangon sa mga patay at narito siya'y mangunguna sa inyo sa Galilea. Tingnan po natin ang magandang balita ibinigay ng anghel kay Maria Magdalena. Hindi ba mga brothers? Pinatotohanan po ng ating Panginoong Hesukristo rito, who is Eloy Mother, who is Eloy Brother, who is my sister. Ang nakikinig sa akin at gumagawa ng aking kalooban ng aking Ama, siya ang aking ina. Dito po pinapatotohanan na ng Diyos na nakakahigit si Magdalena kay Virgin Mary na. Sa tingin ng ating Panginoon, no? Tignan po natin, nang mabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesukristo, dapat. Sa isip po ng tao ito, no? Halimbawa mga kapatid, yun pong ibigay nating halimbawa yung nag-crash na eroplano. Halimbawa si Juan de la Cruz na taga rito, no? Kung papunta sa Cagayan de Oro, alam ng kanyang mga magulang na nasakay sa eroplano. Bumagsak yung eroplano at nakalagay ang kanyang pangalan doon sa mga nasawi pero isa pong halimbawa lang yung coincidence, nakaiwas si Juan de la Cruz, no? Na hindi nakasakay doon. Pero nakapunta sa Cagayan de Oro na una. Kaya alam na alam ni Juan de la Cruz na buhay siya. Pero ang alam ng kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, mga kaibigan siya ay patay na. Tanong po ito, multiple choice. Sa pagbalik dito, no? Para ibalita na siya'y buhay po. Sino ang pupuntahan niya? Ang kanyang relatives? Ang kanyang kaibigan? O ang kanyang ina? Halimbawa wala ng tatay. Siyempre ang kanyang ina, hindi ba mga kapatid? Iyon ang kanyang ina. Pero ang nangyari kay Hesukristo na siya po'y nabuhay na maguli. Dapat sana kay Virgin Mary ibalita na siya ay nabuhay na maguli eh. Iyon ang human way, ano? Human code, ano? Isip ng tao, kaparaan ng tao. Pero pakinggan po natin. Hindi kay Virgin Mary nagpakita ang ating Panginoong Hesukristo, kung di kay Maria Magdalena. Dito po sa Mark 16:9. Narito po ang Marcos 16:9, nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng isang linggo ay nagpakita muna siya kay Maria Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang pinalabas niya. Nagpakita po kay Maria Magdalena, hindi kay Virgin Mary. Tatanggapin ba ng mga tao yon? Hindi po tatanggapin yon. Kaya po pumasok dito yon pong Isaiah 55:8-9, ano? Lagi nating sinasabi, for my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Pero ang mga tao binabaliwala. Napakaliwanag, bakit hindi nakikita? Noong lumang tipan, nakahula na po ito, na ang reyna ng langit ay itataas ng mga prinsipe. Ng mga matataas na tao. Dito po sa Jeremiah 44:16-17. Narito po ang Jeremias 44:16-17, hindi namin papakinggan. Ang sinasabi mo sa amin sa pangalan ng Panginoon. Sa halip, gagawin namin ang lahat ng aming ipinangako sa aming sarili, magsusunog kami ng handog. Sa reyna ng kalangitan, mag-aalay kami ng handog na alak para sa kanya. Gaya ng ginagawa ng aming mga ninuno, mga hari, at mga pinuno. At gaya ng ginawa namin sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan sa Jerusalem. Noon ay sagana kami sa pagkain, payapa kami, at walang anumang kapahamakang dumating sa amin. Mga kapatid, kaya po ang mga tao gusto yung literal physical. Dahil ito'y tanging isang istorya lang. Literal physical kapatid, istorya lang ito, ano? Pero po spiritual ang mensahe ito. Ang nangyari dito nangyayari po ngayon. Sino ng reyna ng langit? Sinong tinatawag na reyna ng langit? Si Virgin Mary, di ba kapatid? Hindi ba tinataas?
Sinong nagtataas kay Virgin Mary? Iyon pong mga presidente, mga senador, mga representante, mga politicians, mga milyonaryo. The political, social, economic elite. Sila po tingnan nyo. Nakasulat dyan. Mga triste hari. At ano nang sabi nila, lahat ay mabuti, walang nangyayaring masama sa amin. Tignan po nyo, hindi ba narinig natin ito? Sa pamamagitan ng Reyna ng Langit. Lahat daw ay mabuti, walang masamang nangyayari, dahil nagmimilagro ang Reyna ng Langit. Ano nang sinasabi dyan sa mga syudad sa Jerusalem, mga lansangan? Hindi po ba pinoprosesyon yan, ito ng Reyna ng Langit na yon, ano? Napakaliwanag po ito. Na-deceived ang mga tao. Ang mga sektang nagbabasa ng Biblia, nakita po ito ay maling-mali ang malaking sekta. Kaya ito, sinasabi ito ay mali eh. Pero ang nakalulungkot, hindi nakikita mismo ang kanilang mali. Iyon po ang tinalakay natin noong Sabado, si Michael Manser. Alam ng sekta na iyon ang katotohanan. Pero hindi alam, mali pa rin. Iyon ang deception, hindi po masisira ang Revelation 17:5 na Babylon the Great, the mother of harlot, ang sabi diyan. Ina ng mga patutot. Patutot ang ina, kaya ang kanyang mga anak na babae, patutot na katulad ng ina. Sino pong tinutukoy diyan? Ang pinakamalaking sektang, matandang sekta ang ina ng mga sekta. Ang dugo ng inang sekta makikita sa ugat ng mga anak na sekta. Iyon ang mga maling katuruan. Pastoral system, iyon pong pagtataas sa mga religious leaders. Lahat na yung tinapalakay natin dito. Kaya yun po ang nakita nating napasinungalingan ng mga taong nagsasabing tama. Ang kaisipan ng Diyos hindi natin kaisipan. Ang kaparaan ng Diyos hindi natin kaparaanan. Nagsisinungaling po ang mga tao diyan, mga kapatid. Hindi po ito mensahe lamang sa mga tagalabas. Dahil ang salita ng Diyos ibinigay sa kanyang mga anak para maging pagkain nila. Mga kapatid, ano ang ating pagkain dito? Sa una, si Virgin Mary napakababa, kaya isinilang sa kanya ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba natin nakita sa ating sarili yan, mga kapatid? Hindi ba tayo nagpakababa? Sino ba si Hesukristo? Hindi ba siya ang katotohanan? Kaya po isinilang sa atin ang katotohanan. Dahil sinisimboluhan pala tayo ni Virgin Mary. Kung paano lumabas kay Virgin Mary ang sanggol na si Jesus. Ganyan lumalabas sa ating buhay ang sanggol ng katotohanan, the elementary truth. Pero ano ng pagkain natin? Nang makita na ni Virgin Mary ang kanyang sarili. Iyon pong kanina, titingalahin ako ng mga tao sa lahat ng saling lahi ang sabi niya. Tiningnan ako, mapalad ako, no? Tiningnan din ni Maria ang kanyang sarili, ano pong nangyari? Napalayo siya, ganyan din pala tayo mga kapatid sa sandaling tiningnan natin ang ating sarili. Mapapalayo tayo. Sa hindi natin nalalaman na nanalig tayo sa ating relasyon sa Diyos, no? Iyon po ng pag-aaral natin na kilala natin ang Diyos, na unawaan natin ang kanyang salita. Tama naman yan? Hindi naman yan kay Virgin Mary eh. Bakit nasa labas yan ng bahay hindi nakikinig? Baka papasok sa ating isip, alam ko na yon. Hindi ba kapatid? Alam natin ito eh. Kinuha natin to eh. Pero, kinain na kaya natin yan? There's a difference between knowing and doing. There's a difference between nandyan ang pagkain at kinakain natin ang pagkain. Kung kailan kinakain natin ang pagkain ng salita ng Diyos. Kailangan lalabas sa ating buhay, di ba mga kapatid? Kaya tingnan po natin, nang nasa Kanaan sa kasalan sa Kanaan, anong nakita natin kay Virgin Mary? Anong nakita natin kay Virgin Mary? Nanguna, no? Nanguna sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po kaya lalabas sa natin ito? Kung minsan tayo ay nangunguna sa ating Panginoon?
Iyon pong pagsasalita ng babae, hindi ba pangunguna pala yon? Yon ang babae. Kaya babae sa pangunguna ng babae, nakakalimutan natin na tayo pala'y speaker system lamang. Baka makukuha natin ang mikropono ano? Baka mikropono, tayo ang nagsasalita sa mikropono. Siguro nalalaman natin ibig sabihin niyan ano? Na kung tayo'y magsalita, para bagang ang Diyos ang nagsasalita. O kinukuha natin ang papel ng Diyos. Sana yung ibibigay lang ng Diyos ang sasabihin, napakahirap po sa ating lahat ito. Walang exception sa atin to, lahat po mensahe sa atin ito. Kaya kung hindi po tayo magpakababa, hindi natin nalalaman. Hindi natin nalalaman na tayo pala'y nasa labas ng bahay na. At iyon pong yung malasakit. Yung pagmamalasakit ni Maria Magdalena sa kamatayan ng ating Panginoon. Nang siya po'y nasa libingan na. Sinunod pa hanggang doon sa libingan. Ano kaya ang ibig sabihin sa atin yan? Ano nung concern natin, anong malasakit natin sa pagkamatay ni Jesus? Sino ba si Jesus, hindi ba yon ang salita? Kailangan bang mamatay si Jesus? Kailangan. Kailangan bang mamatay ang salita? Colossus 2:14 Brother. Narito po ang Colossus 2:14, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ayon pala ang mensahe. Ang pagmamalasakit ni Maria Magdalena sa pagkalibing sa ating Panginoong Hesukristo. Ganyan din pala ang ating malasakit sa pagkalibing ng literal na salita ng ating Panginoon. Dahil kung hindi po namatay ang ating Panginoong Hesukristo, walang pagkabuhay ng maguli. Kung di namatay ang titik sa salita ng Diyos, wala pong buhay na salita na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya pala yun po ang mensahe ng Diyos sa atin tungkol sa dalawang babae. Sa tingin ng mga tao napakalapit sa ating Panginoong Hesukristo kaya nga. They are not only venerating her, but boasting her. At ang mga tao namang nakitang hindi dapat gawin yan, hindi dapat gawin sa kanya yan. Hindi naman nakikita yung isang bagay. Ngunit tayo pong ipinahayag na ng Diyos ang katotohanan mga kapatid. Ano kaya ang estado natin dito? Anong estado natin dito sa dalawang Mariang ito? Anong mensahe sa atin? Wala pong katapusan na mensahe ng Diyos sa atin mga kapatid. Kayo naman para makapagsalita, sige. Ang nakita ko po sa mensahe una. Sa mga taong labas ay maaaring na yon sa pagkarinig nila kung makikita po ng Panginoon na sila po ay batang maliit, makikita nila na ang napakahalaga pala ay ang pagkakilala sa Diyos. Ang paggawa sa salita ng Diyos. Hindi kung sino si Maria na ang akala nila pwede nilang maging pamamagitan nila. At kung sila po ay magpapakumbabang lalo makikita pala nila na kung ano ang nangyari kay Maria. Ganyan din ang mangyayari sa kanila. At sa atin naman po na ating nakitang pagkakilala sa Diyos. Nagbigay na naman po ng dalawang halimbawa ang Panginoon kung paano palaging nagbibigay ng dalawang halimbawa. Unang halimbawa, yung nagdadasal na dalawa, naglilimos na dalawa. At ito naman ang mga sumusunod sa kanya dalawang Maria sa tingin po ng tao. Sa tingin ng dalawa sa tingin po ni Maria Magdalena walang-wala siya. Kaya nga kung ano ang mababasa natin dito sa banal na kasulatan. Para pong hindi makwenta ang pasasalamat ni Maria Magdalena sa ginawa ng Diyos sa kanya. Napakahalaga ang ginawa ng Diyos. Dahil hindi niya maisip matanggap na siya ay mabuti o anumang bagay samantalang itong isa na si Virgin Mary ay parang lumabas sa kanyang puso ang siya ay titingnan ng maraming tao. Kanina po ay parang mensahe pala ito sa mga anak ng Diyos nakita ko po sa atin. Kung hindi tayo mag-ingat at ngayon nakita ko, nabigla ako. Na kung ano pala ang attitude ni Maria Magdalena ay malayo pa pala tayo.
Kung hindi ang attitude po natin ginagawa ngayon ay si Virgin Mary na. Dahil supisyente po, malakas ang loob ko na sasabihin ko sa mga nakikinig sa iba ngayon na ako po'y nakakilala na sa Panginoon at naunawaan ko na ang kanyang salita. Samantalang sila ay hindi at hindi naunawaan. Pero hindi ko po inaasahan na hindi ko naman pinagmamalasakitan ang at malasakit ni Maria Magdalena na sana mawala ang hindi naaayon sa Diyos ang mabuhay. Sana ang katotohanan sa akin kaya. Mensahe pong malaki sa atin ito, yon ang aking nakita sa dalawang Maria. Kayo magkapatid? Mayroon ba? Ang pagkakita ni Maria Magdalena. Dahil siya ay may malaki ang kanyang kasalanan at marami, yung sabi ng ating Panginoon. Yung maraming utang yung. Nasa bahay si Simon sabi niya, Simon. Kung mayroon ng dalawang may utang sa iyo na pinatawad ang pareho. Halimbawa may utang na 50. At yung isa 500. Sa palagay mo sino sa kanila ang maraming pasalamat? Ang sabi ni Simon yon pong 500 Panginoon, sabi niya. Tama ka Simon dahil ako'y pumunta sa iyo hindi mo man ako binigyan ng pangyapak o panghugas. Ng paa. Samantala itong babaeng ito mula nang ako'y dumating binuhusan ako ng pabango. Ang kanyang luha ay tumutulo sa aking paa. Pero magkapatid, ang tingin po natin kung hindi ang tingin natin kaunting kasalanan natin. Kaysa iba eh. Pero sa tingin ng Diyos pala pare-pareho tayong makasalanan. Kaya kung ano nang ginawa ni Maria Magdalena, dapat pala yon ang ating titingnan sa ating sarili na makasalanan, maraming kasalanan. Di ba? Kaya sa pamamagitan niyan, mas malaking pasasalamat. Oras na pala Brad. Purihin po ang ating Panginoon sa pagmamahal po na kanyang ibinibigay. Na kung atin pong pansinin ang mensahe ngayon. Ilan kaya sa atin ang magsabi na hindi si Virgin Mary ang ating itinataas? Napapansin po ba natin si Maria Magdalena? At kung atin pong napansin, ang tingin ng Panginoon ay sa espiritual na relasyon. Kaya sana po ganyan ang mensaheng ating nakuha. Tayo po'y magpasalamat. Ama, marami pong salamat sa pagmamahal na inyong ibinigay sa bawat isa. Natunay na aming Panginoong Diyos kung hindi lamang po kayo ang magbukas. Hindi po mabubuksan ang sinuman. At kung sino po ang inyong makitang bata ang siya ninyong bigyan ng kapayagan ng inyong mga salita. Kaya ganyan po kami umaasa Panginoon. Muli, Panginoon tulungan mo po kami sa aming paglalakbay. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Hanggang sa susunod pong Sabado alas 11:12 ang kapayapaan ng Panginoon ay mapapasa atin. Amen.